Ang ating talakayan, conflict. Hindi lang para sa mga nakikita, no, at nababalitaan natin hindi pagkakasundo ng iba, yung malalakihang conflict nila. Kasama yon, pero ang aplikasyon po na matututunan natin ay magsisimula sa ating sarili, no, sa loob ng ating tahanan at sa loob ng ating kalipunan. Minsan hindi tayo nakakaiwas sa mga malalaki o maliliit na hindi pagkakasundo. No? Minsan nalalagay tayo sa mga malalaki man or maliliit na tunggalian o pag-aaway. Pag-aralan po natin itong conflict sa diwa na meron tayong bukas na kaisipan at meron tayong mapag-obserbang kamalayan para maresolba po natin sa biblikal na paraan ang anumang hindi pagkakasundo, mga tampuhan, kaya mga awayan sa pagitan ng mga tao. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin, ang Biblia sa Tagalog at sa English version po ay New American Standard Bible. Merong conflict sa kahit saan, merong conflict kahit kailan. Noon pa man po, no, sa kasaysayan at hanggang sa ngayon, no, minsan nga sa loob nga ng bahay natin, sa pamilya natin, or sa community na kinabibilangan natin, no, sa mga kapitbahay natin, maging sa schoolmates natin or sa mga katrabaho natin, nararanasan natin yung conflicts. Merong tampuhan, merong inggitan, may galit, may hinanakit sa isa't isa na hindi mawawala or hindi siya maalis-alis kahit sa paglipas ng panahon. At kahit nga po sa loob ng church, no, meron din. Totoo na nung sumampalataya tayo sa Diyos, binago tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Totoo na dahil sa Panginoong Jesus, pinagkalooban tayo ng Espiritu, pero hindi pa tapos yung proseso ng pagpapaging banal sa atin. Ongoing pa siya. Mahabang proseso pa. Yung from glory to glory na pagbabagong ginagawa sa atin. Kaya sa ngayon, nagkakasala pa din tayo. Kaya sa ngayon, nakakasakit pa tayo ng damdamin ng iba. Nakakapagsalita tayo, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. O kaya nga po, sa loob ng church, nagkakapersonalan, may mga hindi pagkakasunduan. Kaya yung iba, humihinto na lang. Or kaya lumilipat na lang sa ibang church dahil sa mga conflicts. So, para sa mas ikatututo natin, dahil nga po sa minsan ay nalalagay tayo sa pagkakaiba ng pag-iisip at pagkakaiba ng layunin, pagkakaiba ng naisin, dahil sa pagkakaiba minsan ng mga opinion at mga purpose, kaya nagkakaroon ng tunggalian, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, at kung lahat nga po tayo ay posibleng masangkot sa maliit man o malalaking conflicts, harapin po natin ito sa paraang biblikal. Harapin po natin ito sa naaayon sa karunungan at sa kalooban ng Diyos. Kapag hinarap po natin ang conflict, anumang hindi pagkakasundo, hinarap natin sa paraang sa sarili lamang natin, sa sariling kalooban natin at hindi sa kalooban ng Diyos, yung bang haharapin natin yung conflicts sa halip na God's way dapat or your will be done dapat, nagiging my way or nagiging my will be done, mahihirapan tayo. At kadalasan po tayo, no, dalawang response po yung ginagawa natin sa pagharap sa conflict. Una, pagtakas sa problema. Tatahimik na lang, palilipasin na lang yung panahon. Kunyari, walang conflict or aalis na lang or lilipat na lang sa iba. No, sa ibang trabaho, kung yung conflict ay sa trabaho or sa ibang church, kung sa church ang problem. So, tumatakas, umiiwas. Yun yung unang response, no? Yung ikalawang pagtugon natin sa pagharap sa conflicts, paatake naman. Naatakehin natin sa paraang pisikal o kaya sa paraang masasakit na salita, yung mga hindi natin nakakasundo. Sa malakihang conflict ng pag-atake, nauuwi sa demandahan o sa iba, patayan. Sa atin po, hindi man sa aktual na pagpatay, pero sa isip at puso natin, napupuo tayo, so para na rin tayong pumapatay. Kapag po hindi tayo naging matalinong mga Kristiyano sa pagresolba ng mga hindi pinagkakasunduan, maaaring magkaroon ito ng mga ganitong mga epekto. Yung conflict. Ito yung maaaring mga epekto. Una, hindi natin mabibigyang karangalan ang Diyos. Maapektuhan ng conflict
yung ating paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Dahil sa hindi pagkakasundo, hindi natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos. Ikalawa, maghahati-hati ito sa ating pamilya at maging sa church. Dahil sa conflicts, magkakaroon ng division sa loob ng ating pamilya, kaya sa loob ng ating church. At hindi natin mararanasan kapag meron ng paghahati-hati yung totoo at buong pagmamahal, totoong kagalakan, totoong kapayapaan, at totoong mabuting pakikisama sa isa't isa, no? Sa loob ng pamilya natin yan at sa bawat kapatid sa pananampalataya. So maghahati-hati yung conflict, no? Magkakaroon ng division. At ikatlo, masisira nito ang ating pagiging Kristiyano. Kung hindi natin po babantayan yung ating puso, baka makontrol tayo ng inggit. Kung hindi natin babantayan yung ating puso, baka pagharian tayo ng galit, makontrol tayo ng pagkamakasariling hangarin at pagmamataas. Kung saan doon nga tayo inalis Doon nga tayo binabago ng Diyos Sa pagkakaroon ng hindi pagkakasundo, masisira nito yung ating pagiging Kristiyano. Number 4, mahadlangan nito ang misyon sa atin na ipalaganap ang Ebanghelyo. Paano nga naman makikinig yung ibang mga tao sa atin tungkol sa magandang balitang ibinabahagi natin sa kanila kung masasamang balita yung naririnig nila na nangyayari sa relasyon natin sa loob ng tahanan? Paano nila papakinggan yung magandang balita o yung ebanghelyo na ibinabahagi natin sa kanila kung ang naririnig nila sa loob ng ating church ay masasamang balita? So malaki po yung nakasalalay sa pagharap ng tama sa mga hindi pagkakasundo na maaaring pagdaanan or nararanasan natin. Maliit man yan o malalaking mga hindi pagkakasundo, kapag mali at hindi naayon sa kalooban ng Diyos yung ating response o yung ating pagtugon, marami po yung masisira nitong mga conflicts na ito. Tayo pong mga mananampalataya, tandaan natin na hindi tayo sa kaguluhan. Hindi tayo sa hindi pagkakasundo, kundi tayo po ay sa kapayapaan. Sabi nga po ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, dito pa sa unang Korinto chapter 7, sa verse 15, subalit kung humiwalay ang hindi mananampalataya, ay hayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi nagagapos sa mga ganitong kalagayan. At ito po yung punto na kukunin natin. Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos sa kapayapaan. But God has called us to peace. Sa kapayapaan tayo tinawag. Sa kapayapaan ang nais ng Diyos na maranasan natin. Kaya kapag may hindi pagkakasundo, yung dapat na response natin, hindi pagsasawalang kibo. Hindi rin pag-atake sa kaaway, kundi pagharap po sa paraang biblikal upang maging mapayapa. Kasi doon tayo tinawag ng Diyos. Sabi mismo ng Panginoong Hesus dito sa chapter 5 verse 9 ng Mateo, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. No? Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. At para magpatuloy tayong maging mapagpayapa, maging mga peacemakers, lalahanin natin ang ibig sabihin ng kapayapaan, ang ibig sabihin ng peace. Para sa mga Hudyo, shalom yun No? Normal na batian nila. Ibig sabihin, meron silang maayos na relasyon sa isa't isa at maayos na relasyon sa Diyos. Hindi po kawalan ng conflicts. Hindi yung peace, yung shalom, hindi lang basta kawalan ng hindi pagkakasundo, kundi po pagkakaroon nila ng mabuting relasyon at tamang ugnayan dahil sa Diyos. May nabasa po akong sulat ni John MacArthur, sabi niya, peace is not just stopping war. Peace is creating righteousness that brings enemies together in love. Ngayon po, kahit sa ating mga personal na conflicts na pinagdadaanan, hindi po madali ang maging mapagpayapa. Komplikado siya. Being a peacemaker, hindi simple, magulo. Madaming sakripisyo at posible pa na isa siyang mahabang proseso. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos para magtamo tayo ng karunungan na magagamit natin
sa peacemaking. Dahil kung sarili nga lang natin, kung natural lang natin yung paiirali natin, mahirap at lalong magiging komplikado itong peacemaking. Ang kailangan natin, karunungan at maayos na relasyon natin sa Diyos. Sa ating pag-aaral ngayon, meron po tayong 3 punto na tatalakayin at lilinawin sa pagresolba o kaya pagharap natin sa mga conflicts. Sa pagresolba ng mga hindi pagkakasundo, una, alalahanin ang katangian ng Diyos. So, ang ating Diyos po ay ang Diyos ng kapayapaan. So, aalalahanin natin yung katangian na yon. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang mga prayers sa mga Kristiyanong kanyang sinulatan, halimbawa po dito sa Romans chapter 15 sa verse 33. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. So makikita natin dito yung katangian ng ating Diyos, no? Sabi po, the God of peace. Ganon din sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga Pilipos, dito po sa Philippians chapter 4 sa verse 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. So sinasabi po rin dito ni Apostle Paul, the God of peace. No? Itong paghayag na ito ng katangian ng Diyos, na ang Diyos ay ang Diyos ng kapayapaan, mababasa pa natin yan sa iba pang mga sulat ni Apostle Paul. Sulat niya sa Roma, sulat niya sa mga taga-Tesalonica, sulat niya sa 1 at 2 Korinto, na inihahayag doon na ang Diyos ng ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ganon din po sa sulat ng may akda ng Hebreo dito sa chapter 13 sa verse 20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. So ayon din po dito, the God of peace. No, yung katangiang ito ng ating Diyos ang siyang ating alalahanin. Kaya sinisikap nating mamuhay tayo sa kapayapaan. Kaya sinisikap nating hindi tayo yung pinagmumulan ng kaguluhan, kundi tayo po yung nagiging tagapagpayapa. Dahil ang Diyos na inihahayag sa atin ng Biblia, hindi lang siya basta pinagmumulan ng kapayapaan, kundi likas na katangian niya ay ang kapayapaan. Kung titingin tayo sa katangian niya ng ating Diyos, na siya ang Diyos ng kapayapaan, mareresolba po natin yung conflicts na meron tayo. Pero kung sa likas lang natin tayo titingin, kung sa nature natin tayo aasa bilang tao, mahirap ang peacemaking. Hindi mareresolba yung conflicts kung ang buhay natin ay tungkol sa ating sarili at hindi tungkol sa Diyos. Hindi mareresolba ang conflicts kung sa gawa natin at hindi gawa ng Diyos. Na tayo ang mataas at hindi ang Diyos. Na tayo ang marunong kaysa sa Diyos. Mahirap ang peacemaking. Alalahanin po natin, hindi tayo ang masusunod. Kundi po, lahat tayo susunod sa kalooban ng Diyos. At sa ating pagtingin sa katangian ng Diyos, na siya ang Diyos ng kapayapaan, ito po ang nais niyang maging kalagayan din natin. Basahin natin itong Romans chapter 8 sa verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ang nais ng Diyos po, tayo to become conformed to the image of His Son. Binabago tayo ng Diyos. Nais niya na tayo ay maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Binabago tayo ng Diyos ayon sa larawan ng ating Panginoong Hesus. Binabago tayo na maging katulad ng Panginoong Hesus. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Ngayon, ano ba yung isang katangian o ano ba yung kalagayan ng ating Panginoong Hesus? Ayon kay Apostol Pablo sa sulat niya naman sa mga taga-Thessalonica sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. Ngayon, naway mismong ang Panginoon ng kapayapaan ang magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. The Lord of Peace. Katuparan ito ng propesya ni Propeta Isaias na mababasa natin sa kanyang sulat sa chapter 9. Banda doon. Sinasabi po doon ang katulad sa mensaheng nakapaloob dito. Ang Panginoon
ng kapayapaan. Na ang ating Panginoon po ay Lord of Peace. Makikita natin ang katangian ng Diyos sa ating patuloy na pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At sa ating pagharap o pagresolba sa mga hindi pagkakasunduan, alalahanin natin ang katangian ng ating Diyos. O sinasalamin natin o kaya we reflect the character of our God sa pagresolba ng mga conflicts para tayong mga magulang na nagiging halimbawa sa ating mga anak. Na kung ano po yung ating Ama sa langit, tayo na mga anak niya dito sa lupa ay maging mapagpayapa din po. Yung ating Ama, Diyos ng kapayapaan. Yung panganay sa lahat na atin namang kaugnayan sa Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay ang Panginoon ng kapayapaan. So una, sa pagresolba ng conflicts, alalahanin natin ang katangian ng ating Diyos. Diyos ng kapayapaan. Kalawa, alalahanin natin ang ginawa ni Hesus. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, tayo mismo naalis sa conflict sa ating Diyos. Dahil yung ating Ama ay ang Diyos ng kapayapaan, ang ating Ama mismo ang gumawa ng paraan para maibalik tayo sa maayos na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagkasugo niya sa Kanyang anak na si Jesus. Sa Romans chapter 5, sa verse 1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam natin, no? Dahil sa kasamaan at sa pagkakasala natin, nagkaroon tayo ng hindi pagkakasundo, nagkaroon tayo ng conflict sa Diyos. Ngayon, dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan, niloob ng Diyos na tayo'y makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng Kanyang anak. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ni Jesus sa krus. Na sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos na mga kaibigan at hindi nakaaway. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung mga tao, ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot niya ang ating mga kasalanan. So, alalahanin natin, no, yung ginawa ni Jesus, yung naranasan nating naaayos na relasyon sa ating Diyos, yun din po yung magtutulak sa atin na harapin at resolbahin ng tama yung mga conflicts na meron tayo. Sa Ephesians chapter 2, sa verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. So, alalahanin si Jesus, alalahanin ang kanyang ginawa. For He Himself is our peace. Kaya mariresolba natin yung mga conflicts kasi po, hindi lang tayo tumanggap ng kapayapaan, kundi dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus, nagiging kasangkapan din tayo para sa ikaayos ng ibang tao at ng Diyos. Ang pakikipagkasundo natin sa iba, resulta po yun ng kapayapaan na naranasan natin mula sa Diyos. Hindi tayo magiging mapagpayapa, hindi tayo magiging peacemakers kung hindi pa natin nararanasan yung kapayapaang iniaalok sa atin ni Jesus. So, kailangan po, no, first and greatest conflict na dapat ma-resolve sa buhay natin ay ang conflict natin sa Diyos. Kung hindi ka pa po nakikipagkasundo sa Diyos, ay humingi ka ng tawad sa Kanya. Sumampalataya ka kay Jesus at magtiwala na sapat po ang ginawa ng Panginoon para sa iyo. At patatawarin ka, tatanggapin ka, mamahalin ka ng Diyos, at mararanasan mo yung real peace, yung tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Ngayon po, kung meron kang tunay na kapayapaan, kung nasa iyo ang tunay na kapayapaan na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, masusunod mo itong payong ito ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa chapter 4 sa verse 31 at 32. Sabi po dito, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Minsan po, nahihirapan tayong makipagkasundo sa mga nakaaway natin,
May nahirapan tayo makipagkasundo sa mga nakaalitan natin dahil nakakalimutan natin yung gospel. Nakakalimutan natin yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya alalahanin natin siya. Alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon na pinag-isa niya yung dalawa, na giniba niya yung gitnang pader ng alitang humahati, na pinagkasundo na niya tayo sa Diyos. Minsan yun nakakalimutan natin. Kapag meron tayong hindi mapatawad, kapag meron tayong kagalit, merong gumawa ng masama sa atin, nanirang puri sa atin, or inaaway tayo, ang payo, maging mahabagin. Alalahanin ang ginawa ni Jesus. Again, mahirap, no? Mahirap sumunod dito. Madali lang magsabi na makipag-ayos, no? Madali lang magsabi na maging mapagpayapa, madaling magsabi na maging mabait. No, pero kung ramdam natin kung gaano kalaki yung ginawang kasalanan sa atin, kung gaano kasakit, lalo na kung taong malapit sa atin yun, no? Mabigat, masakit. Pero kung nararamdaman natin yun, minsan may mga desisyon tayo na wala na, imposible na talaga magkaayos pa. Parang gano'n na yung mga desisyon natin, no? Hindi na mare-resolve. Pero ito pong pag-resolba sa anumang conflicts na meron tayo, ay una, Diyos po ang may kalooban na magkaroon tayo ng kapayapaan. No, hindi lang natin to sinasabi dahil gusto lang natin. Gusto natin yung maganda talaga yun. Pero una, Diyos ang may kalooban, no, na magkaroon tayo ng kapayapaan. Ikalawa, kung sa sariling lakas o kaya sariling pakiramdam yung ating magiging basihan, talagang susuko tayo, talagang mahirapan tayo. Parang iisipin natin wala na talagang hindi na mare-resolve ito. So, kailangan natin ng tulong. At ito po yung ikatlong punto sa ating aralin. Ang magandang balita, ang tulong na kailangan natin, nasa atin na. Ang tulong na kailangan natin sa pag-resolve sa mga conflict, nasa atin. So, number 3, alalahanin ang espiritong nasa atin. Sa pakikipagkasundo o pag-resolve ng mga conflicts, kailangan natin hindi lang ng sariling lakas, hindi lang ng sariling kakayahan, kundi kailangan natin ng kapangyarihang nananahan sa atin. Alalahanin po ang espiritong ang bunga ay kapayapaan. Sabi nga po sa Galatia chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. The fruit of the Spirit, peace. Ang tunay na kapayapaan, bunga po ng gawa ng Espiritu na nasa puso natin. Hindi dahil sa sarili nating lakas. Hindi dahil sa pagsisikap natin, kaya meron tayong tunay na kapayapaan. Ang Espiritu ang tutulong sa atin na humakbang tayo tungo sa pakikipagkasundo. At ang Espiritu din po ang tutulong sa puso ng taong hindi natin kasundo. Kaya hindi tayo mauuwi sa decision na ay wala ng pag-asa. Hindi na mare-resolve. Dahil yung espiritong nasa atin, yung tutulong sa atin na humakbang tayo tungo sa pakikipagkasundo. At yung espiritu din po, yung tutulong sa puso ng tao na hindi natin kasundo. Kung naniniwala tayo sa kapangyarihang iyan, magtiwala tayo na makikinig, magtiwala tayo na mababago ang matigas na puso ng isang tao. Kasi hindi naman tayo at hindi kakayahan natin ang kumikilos. Kundi, ang kumikilos po ay ang espiritu na nasa ating lahat. At sa pagharap sa conflicts, dahil nasa espiritu po yung kakayahan, dahil nasa espiritu yung lakas na kailangan natin, sa pagharap sa conflicts, rely on the Spirit. Umasa tayo sa tulong ng espiritu. Halimbawa, meron tayong kailangang buhati na mahalagang bagay pero hindi natin kaya. Ano po ba yung madalas na gagawin natin? 'Di ba? Hingi tayo ng tulong sa iba. Ganon din po. Kung hindi natin kayang magpatawad, kung hindi natin kayang makipagkasundo, alalahanin ang espiritong nasa atin. Pero tandaan po nagpapatulong lamang tayo. Hindi natin ipapaubaya ang buong pagbubuhat na wala na tayong gagawin. No? Gagawin pa din natin yung parte natin. We rely on the Spirit, but we must also take responsibility to do our part. No, meron pa rin tayong gagawin. Nagpapatulong lamang tayo.
At sa ating pagtatapos po bilang mga panghuling mga paalala sa ating aralin ngayon, ang iniiwang mensahe sa ating lahat bilang mga tagapagpayapa, bilang mga mananampalatayang hinaharap ng tama ang lahat ng conflicts, tayo daw po ay dapat lumalaban para sa kapayapaan. Ang pagharap sa conflicts ay pagnanais na magtamo ng kapayapaan at meron tayong gagawin sa ating pagtingin sa Diyos, sa pag-alaala sa ginawa ni Jesus, at sa tulong ng Espiritong nasa atin. Ang sabi nga po, ang isang taga-pamayapa daw po ay naghahangad ng kapayapaan, gumagawa para sa kapayapaan, at nagsasakripisyo para sa kapayapaan. Meaning, lumalaban para sa kapayapaan. At ang pagresolba sa conflicts, hindi lamang ito gawain ng mga leaders lang. No? Basahin natin itong Marcos chapter 9 sa verse 50. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang inyong ipagpapaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So yun naman yung point natin sa talatang ito, no? And be at peace with one another. Maaring may tagapanguna sa atin, pero kahit wala, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Responsibilidad ng bawat isa sa atin ang pagkakaroon ng kaayusan. No, responsibility natin ang pagkakaroon ng kapayapaan. At hindi natin siya pwedeng iasa sa iba or sa mga leaders lang. At hindi din po natin pwedeng laging ikatwiran na sila yung nagsimula Sila yung dahilan Di sila na lang or iba na lang yung dapat mag-ayos at hindi tayo. Sabi po ni Pablo sa kanyang sulat dito sa mga taga-Roma sa chapter 12 verse 18, kung maaari hanggang sa inyong makakaya ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. No, if possible, hanggang sa abot ng ating makakaya, be at peace with all men. At hindi ito sa paraang pag-atake natin or sa paraan na hindi tayo kikibo na lang. Responsibilidad po natin, ibig sabihin may parte tayong gagampanan, meron tayong dapat gawin. Ang iba kasi sinasabi na hindi baling masama yung loob nila sa akin. Marami pa naman akong kaibigan. Okay lang na hindi na maayos yung relasyon namin. Meron pa rin naman akong mga kaibigan, meron pa rin naman akong pamilya, okay na yun. Ang sinasabi po sa atin ang salita ng Diyos, dito sa Hebreo chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakita sa Panginoon. So pursue peace with all men. Hindi pala sapat na sa iba lang tayo may kapayapaan, napili lang. Ayon dito sa lahat. Hindi rin sapat na alis na lang tayo, iiwanan na lang natin yung church. Ayon dito, pagsikapan natin. At hindi rin pala natin pwedeng ikatwiran lagi na tahimik naman tayo, tahimik lang, wala tayong inaaway, wala tayong kagalit, wala tayong ginagawang masama. Hindi din po yun yung tamang response sa pag-resolve ng conflicts. Kasi ang problema, yung wala tayong ginagawa. No, ang pagharap sa conflicts, hindi lang sa sarili kundi sa loob ng tahanan, kasama na yun, sa community na kinabibilangan natin, at maging sa church na kinaaaniba natin, dapat meron tayong pagsisikap na dapat gawin. May dapat tayong gawin. Sabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa mga taga-Roma, dito sa chapter 14, sa verse 19, kaya nga sundin natin ang mga bagay na magbubunga ng kapayapaan at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Pursue the things which make for peace. Meron tayong gagawin. Meron tayong parte na dapat gampanan sa pagresolba ng conflict. Sa panalangin man yan, sa ganong paraan mo na, sa prayer, sa pakikipag-usap man sa iba, sa paghakbang at sa pagsagawa ng paraan upang maayos ang hindi pagkakasundo. Meron tayong parte na dapat gampanan at meron tayong gagawin ng mga bagay na magbubunga ng kapayapaan sa ating kapwa.
Sa ating pag-aaral nitong pagresolba at pagharap ng conflicts, meron ba tayong taong nakasamaan ng loob? Kailan lang? Or meron ba tayong taong nakasamaan ng loob na matagal na? Or may tao ba na masama ang loob sa iyo? Kaklase mo, kapitbahay mo, or katrabaho mo, or churchmate mo kaya? Sabi dito, pursue the things which make for peace. Meron bang tayong kaalitan, katampuhan? Meron bang taong masama ang loob sa atin? Sa tulong ng Espiritong nananahan sa iyo, sa kapayapaang naranasan mo dahil sa pagkikipagkasundo sa Diyos, tawagan mo na, i-message mo na yon, or ipanalangin mo po na maghari sa inyo ang kapayapaan ng Diyos. Baka kasi isipin natin, okay na yun, ganun talaga. Hindi na ma-resolve yun. Matigas ang puso nun. Hindi makikinig yun, ganun talaga. Ang mahalaga, mananampalataya na tayo. Ang mahalaga, sumasamba tayo sa Diyos. Oo nga, mahalaga yung pagkakaroon mo po ng malapit na relasyon sa Diyos. Mahalaga na sumasamba tayo, na nananalangin tayo, mahalaga na nagpupuri at naglilingkod tayo sa Diyos. Pero, sa alang-alang din natin, na kung meron tayong mga hindi nakakasundo pa, ang sabi mismo ng Panginoong Hesus dito po sa Mateo chapter 5, sa verse 23 hanggang 24, kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. So, first be reconciled to your brother. Parang sinasabi sa atin dito ngayon ang salita ng Diyos, sa mga susunod na oras o kaya sa mga susunod na araw, manalangin ka at gumawa ng hakbang para maalis yung mga conflicts sa ibang tao. Dahil sa naranasan natin yung pagkikipagkasundo sa Diyos, mamuhay tayong may kapayapaan sa lahat ng mga tao. Kung paano tayo nakatanggap ng awa, kung paano tayo nakatanggap ng pagmamahal sa Diyos, kung paano naalis sa atin ang puot at galit ng Diyos, maranasan din po iyon sa atin ng ibang tao at masalamin nila or makita nila sa atin ang katangian ng ating Diyos, na makita din nila kung sino yung ating Panginoong Hesus, at maranasan din nila yung kapangyarihan ng Espiritu na nananahan sa atin. Again, dealing with conflicts, mahirap po yan, no? At magulo at masakit. Kaya marami sa atin nagsasawalang kibo na lang papalipas oras na lang, papalipas na lang panahon. O kaya nilalayuan na lang. O kaya nagrereklamo na lang pero hindi humahakbang ng mga dapat gampanan para sa ikaroresolba ng conflicts. Kasi po, mahirap talaga. Mabigat humarap, masalimuot magresolba ng conflicts. Madali lang yang sabihin Madali lang siyang ipayo. Pero nakakaiyak sa ibang pagkakataon. Masalimuot, nakakapanghina, parang lugi tayo. Napakahirap dealing with conflicts, magulo. Pero kailangan nating gampanan yung ating parte sa pagresolba ng mga hindi pagkakasundo. Sa loob man yan ng pamilya natin, sa mga kakilala man yan natin, sa mga kaklase, sa mga katrabaho man natin yan, sa loob man ng ating church. Harapin natin ito. Yung gampanan natin yung ating yung parte sa pagresolba ng mga hindi pagkakasundo. Dahil yun po yung pagkakataon natin para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasalamin ng katangian ng Diyos na siya po ang Diyos ng kapayapaan. Sa pag-alaala natin sa ginawa ng Panginoong Hesus na pinagkasundo niya tayo sa Ama at sa pangangailangan natin ng tulong ng Espiritong nasa atin. Ano po yung bunga ng Espiritu, di ba? Kapayapaan. At maging yung akala natin okay na dahil lumipas na yung maraming panahon, tila ayos na kung may pagkakataon po tayo. Ipanalangin natin at kausapin natin sila. Na makipagkasundo tayo. Ipanalangin natin yung mga hindi pagkakasundo sa loob ng ating pamilya. Palawakin na rin po natin
yung ating nilalaman ng ating prayers. Hanggang sa buong bansa natin na manatili yung kaayusan. At atin din pong isama sa mga personal prayers natin yung mga conflicts na pinagdadaanan ng mga bansa, mga hindi nagkakasundo. Nawa ay kumili sa kanila ang Diyos at maghari ang kapayapaan, yung totoong kapayapaan. Kahit may mga disagreements pero merong peace, merong shalom, merong tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos at may maibsan yung conflict, no? Para sa atin mga kapatid, manatiling matatag sa pananampalataya. Manatiling matibay sa ang pag-asa sa Diyos at patuloy na magbulay-bulay ng kanyang salita. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig mga kapatid. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Patuloy po ang aming paanyaya din po na magkasama-sama tayong muli sa darating na Thursday. At syempre po sa Sunday para sa ating inilaang araw ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Muli maraming salamat. Ingat po ang lahat. God bless you all.